Ay, sorry po. Sorry po, Pastora. Ayan, so tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Aking po babasahin ulit mula sa verse 22. Basahin ko po sa Tagalog at English para sa gano'n ay meron tayong idea. Sabi po dito, "Thus my heart," or verse 22, "So foolish was I, in ignorant I was as a beast before thee." Alam niyo po sa ibang translation po nito, minsan sa araw pa, mag-download nyo ka ng Amplified Bible. Sa Amplified Bible po, nakalagay po doon mabigat na salita. Sabi niya, "So stupid, brutish, foolish was I." Stupid, ibang salita po yan. Yun po yan na sinasabi ko dito, sa verse 22. Sa Tagalog, sa gayon, naging walang mukhang ako at musbos ako ay naging gaya ng hayop sa harap ko. Verse 23, "Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holding me by my right hand. Gayon may laging sumasa iyo ako at inaalalayan ang aking kanan. Thou shalt guide me with thy counsel and afterward receive me to glory. Iyong dapat tumayan ako ng iyong payo at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Whom have I in heaven but thee, and there is none upon the earth that I desire beside you. And sino kumakain sa akin sa langit kundi ikaw at walang inasa ako sa lupa liban sa iyo. My flesh and my heart, but is the strength of my heart and my portion forever. Ang aking laman at ang aking puso ay nalulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Tayo po ay sandaling niyo po at manalangin, Panginoon, tulungan mo kami. Saan po mag-aaral ngayong umaga po ito. Tunay nga na bilang Diyos, ang aming pangunawa ay meron pong limitasyon. Kaya naman, Panginoon, mihingi kami ng karunungan galing po sa inyo. Ang inyong mga salita, Panginoong Diyos, ay hindi po mawawala ng kabuluhan sapagkat alam namin, O Diyos, na ito po ay salita mo at buhay po ito, Panginoon, na ipinapangaral, Panginoon, sa bawat tao ng ilang Diyos. At ito itatanggapin po namin ngayong umaga po ito bilang paalala sa amin, bilang challenge, Panginoon, bilang encouragement, Panginoon, sa bawat isa. Kaya naman samahan po kami. Banal na Espiritu, kasiyan po kami, Panginoong Diyos. Mga Panginoon, ay may tuon namin ang aming pag-unawa, Panginoon, sa iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. So, dito po, ngayong umaga po ito, ay meron pong mahalagang katanungan po sa bawat yan sa atin na dapat po nating isaalang-alang. So po, una, what shall I do with my life? Ano ba ang gagawin natin sa buhay natin na ito? Yun ang tanong. Di ba? Na halimbawa, wala pa tayo sa Panginoon, ano ba ang gagawin natin sa buhay na ito? Kasi kung ito mga tanong, mga kapatid, bilang Kristiyano, dapat meron kabuluhan yung buhay natin. No? Dapat meron tinatawag na kumbaga saysay yung buhay na meron tayo sa oras na ito. Ikalawa, where will I go after life is past? Saan ako pupunta kapag ang aking buhay ay lumipas na? Yan ang mga mahalagang tanong sa buhay natin. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay meron po katiyakan na po ng ating pong buhay pagdating ng araw. After na tayo po lumipas sa mundong ito, meron po pangako ang Panginoon sa atin na tayo po ay bibigyan ng tinatawag na mansyon sa langit. Sapagkat meron na po tayo ngayon sa oras na ito na buhay na walang hanggang taglay-taglay po natin. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, ating pag-usapan itong salmis na ito. Ito po ay sulat po ni Asaph. So po, si Asaph ay, kung hindi ako nagkakamali, siya po ay isang lingkod ng Panginoon na ginamit po siya para, parang musician. Oo, si Asaph, musician siya. At sumulat po siya ng isang
portion po dito sa Uksang. At ako po ay giniginaw. Giniginaw po ako mga kapatid. At okay lang, ano? Pasensya na. And ano po dito, the psalmist have tinatawag na found the answer. So ang tanong ko sa psalmist na ito ay meron po tinatawag na katurunan. At tanda natin na bawat tanong ay merong katapat na sagot. No? Kaya dito, ang sagot po ng Panginoon sa kanyang mga salita, and the Lord would guide him through life. Yun po ang sagot. Nagagabayan po siya ng Panginoon habang siya ay nabubuhay. And afterward, he would be received to glory. At pagkatapos na siya po ay gabayan ng Panginoon, tatanggapin po siya ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Ang tanong is, how can we have the salvation assurance? Paano po tayo makakasigurado doon sa tinatawag na sumulat po ng salvation na ito? Magkakaroon tayo ng kasiguraduhan. Una, tandaan po natin, we must face our faults. Faults, yung atin pong mga pagkakamali. Dapat po natin itong harapin. Dapat po natin tinatawag na aharapin at magpapagtagumpayan yung atin pong mga kamalian. Alam po ninyo itong salvation na ito, sabi po doon, sabi niya, diba, so foolish was I, and ignorant, and I was as a beast before thee. So, maliwanag po na sinasabi po dito ng psalmist na ito na nakapokus po siya sa tinatawag na faults ng iba. Right? Sa iba siya nakatingin. Sa iba siya nakapokus. Sa ibang tao. Kaya nga, naiinggit po siya doon sa tinatawag na pagyaman ng mga magsamang tao. Naiinggit po siya. No? So we had received upon envy the prosperity of the wicked. Tingnan po natin yung verse 3. Dito po sa Psalm number 73. No? Tingnan natin, sabi niya po dito. For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked, sapagkat ako'y nanaghiling sa hambog ng aking makita ang kaginhawahan ng masama. Wow. Ano? So doon siya nakatingin, doon siya nagpo-focus. Hindi sa course niya, kundi sa course ng iba. Di ba ganun tayo bilang tao? Na alam natin maayos tayo, mabuti tayo, sila ang tinatawag na masama doon sa ibang tao. Kaya nga itong psalmist na ito, nakita niya po ito sa kanyang sarili. Na sabi nga po dito, isa pa, he was grieved over his pain and their supposed blessing. Na kung saan, yung kanyang sakit, no, mga kapatid, na nag-grieve, yung sabihin, napibighati siya doon sa kanyang sakit. Na sa kanila, dapat blessing na yun. Di ba dapat ganun lang tayo? Nag-focus tayo sa iba, na dapat binibless tayo ng Panginoon, nagiging pain sa atin yun. Kasi naiingit tayo yun. Naranasan natin yun, di ba? Minsan, sa totoo lang, di ba? Naiingit tayo dahil may sasakyan sila, gandang bahay nila, may pera sila. Minsan nagtatanong tayo, bakit Panginoon, bakit sila maraming pera, kanya ay wala? Diba? Bakit kami ay ganito, sila, maayos ang buhay nila. Parang wala silang problema. Pero kami ito, minsan sa umaga, wala kami makain. Diba? Pero hindi yun eh. Ang iniisip natin kasi iba yung ibang tao eh. Hindi tayo. Hindi natin nakita yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. So ito po ang sinasabi po dito ng mga ngaral o yung nasumulat po dito. And finally, he faced up his own sins. Nakita niya yung sarili niya, yung kasalanan niya. Kung kaya, he went to the sanctuary and looked to God. Meron maganda dyan. Nakita niya yung mali niya, and then, pagkatapos niyan, ay nag-focus siya sa Panginoon. Naitama, mga kapatid, yung kanyang pananaw. Naitama yung kanyang tinatawag na pananaw sa buhay. And looking to God, dahil po dito, we see our need of Him.
Kapag tayo po ay tumitingin sa Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, nakita natin yung ating pangangailangan sa Kanya. Sapagkat ang Diyos lang ang mga pagbibigay ng ating mga pangangailangan. Amen. Ang Diyos lang ang pwedeng lapitan natin para sa pangangailangan natin, siya ang magpo-provide. Kasi pangako niya po yan sa atin, mga minamahal, mga kapatid. Ano? So hindi po binibigo ng Panginoon. Kaya sa buhay na ito, tama lang na magkamali tayo. Di ba? Normal naman yan eh. Nagkakamali tayo minsan. At pagkatapos sa kagandahan yan, na itatama yung ating buhay, yung ating pananaw sa ating Panginoong Diyos. Siya yung provider natin. Siya yung Diyos na nagagumagabay sa atin. Siya po yung mga nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. You know why? We are all sinners in need of salvation. Nangangailangan tayo ng kaligtasan. Sapagkat sabi ng Romans 3:23, it is written, there is none righteous, no, not one. At hindi po tayo nakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Di ba? For all have sinned and come short of the glory of God. Nakita natin na hindi natin kaya iligtas yung sarili natin ng ating mga relihiyon, ng ating pagiging mabuti, sapagkat tayo ay makasalanan. At hindi nga po umabot sa kaluwalhatian ng Diyos kahit tayo po ay naging banal sa paningin ng tao, tayo ay nagsisimba, tayo ay gumagawa ng mga mabuting bagay. Puro lahat ng yun ay kapo, sabi ng Bible. Kaya nga tinuro sa atin ng Panginoon kung paano manampalataya kay Kristo, at yun ang naging dahilan para makita natin yung katotohanan na ang Diyos ang pwedeng magligtas sa buhay natin pagdating ng araw. Yung kaluluwa natin ay pwedeng napunta sa langit na bayan. Purihin ang Panginoon. And prosperity means nothing when we are perishing. Alam niyo po yan, na kahit yumaman ka, mga kapatid, kahit ikaw ay nagkaroon ng pera, walang kwenta ito kapag ikaw ay nagrurusa. Aaninin mo ang sandamakpak na pera kung ikaw naman ay may karamdaman at hindi naman gumagaling. Di ba? Mauubos lang yan. Nakita niyo yung California? Di ba? Ang daming celebrity doon na lahat ng bahay nila, yung ari-arian nila doon ay nasunog lahat. Sinunog ng Panginoon yung naway. Sabi nila, godless town. Yung mga mami, meron silang red doon sa awarding nila. Grammy Award yata yun. Oscar awarding. Sabi nila doon, no? Mami, 11 votes. And the God of the universe, sabi niya doon, not mention. Zero mention. Tapos nagtawanan sila. And after 2 days, yun ang nangyari. Nagkaroon ng tinatawag na wildfire sa California. Nasunog lahat. Ako, lahat. Walang tinira ang Panginoon. Binuhusay yung galit niya doon sa lugar na yun. Ganun po, yung kayamanan walang kwenta yan. Kahit mag-ipon kayo na $70 billion ang halaga, $150 million na bahay, sunog lahat yan. Mabuti lang na sila doon. Walang namatay. And after that, lumindol naman sa ibang lugar, sa California ba? Na dahil January 9 yun. Yung sa Brazil, nagparada sila na tinatawag ng mga images, January 9 din yun. And after ng mga ilang araw, bumaha ng pagka-lakas-lakas. Sa Japan, ganun din. Ganun po ang nangyayari sa mundo natin. Kaya ano mo naman yan? Wala naman masamang mangarap, magkaroon ng magandang bahay. Pero nandun pa rin ang Panginoon. Di ba? Yun pa sinasabi mo dito. Na perishing, sabi niya, prosperity means nothing when we are perishing. Facing our, tinatawag na, facing our sins produces repentance and faith. So kung maripin po natin yung atin kong tinatawag na kasalanan, ito po yung nagdudulot na tinatawag na pagsisisi at pananampalataya. Sabi ng psalmist, shows his faith in grace prevail. Sabi po yan ni Matthew Henry.
na makikita po natin sa mga sinasabi po dito na pinapakita po yung tinatawag na pananampalataya at biyaya. Mabiyaya po ang Panginoon. Nanampalataya po tayo sa Diyos kasama yung biyaya na natanggap natin hanggang ngayon. Yung biyaya ng Panginoon kasama natin sa bawat araw. Yung magtrabaho ka na iningatan ka ng Panginoon, biyaya ng Panginoon yan. Makakauwi ka sa bahay mo, di ba? Ano yung pamilya mo, makakita mo, hindi pag-alis mo, mapanatag kayong aalis, bawat isa, na walang anumang nangyayari, hindi pagbalik sa bahay, safe pa din. Ganon din sa mga nag-aaral, di ba? Biyaya ng Panginoon yan. Yung tayo ay ingatan. Yung asawa ko ba, nung nakaraang gabi, bumunta sila ng parola, nagmotor sila magdanay. Nagmotor sila. Tiranin lang nila, nag-try nila. Ako hindi pa nagtatay, hindi ko na natry yun. Doon lang ako nagpahilin lang sa RSD. Hindi pa ako nakakalabas. Kaya minsan isang araw, lalabas ako dito. Oo. Tapos gas-gas yung mga ano ko dito. Nakasiko ko, tapos mga tuhod. Ako nag-press tumutugon. Oo, di ba? Ang ganda. Duhan yung uso mo dahil sumusog na doon sa kalsada. Hindi naman siguro. Opo. So gano'n yan. Pinapakita lang ng Panginoon yung biyaya nila sa atin, yung biyaya niya sa atin. Because we are now living by grace, sabi nga ng Bible, sa panahon po na ito. Hindi lang po yan, we must face our fault. But we must face, we must be grateful for God's guidance. Hindi ba dapat tayong magpapasalamat sa Diyos sa Kanyang paggabay sa atin sa bawat araw? Salamat sa Panginoon sa Kanyang tinatawag na guidance. Babasahin po natin dito sa verse number 23 to 24. Nang sabi niyo po dyan ay ganito: Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holded me by my right hand. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Guide me to thy counsel. Amen. Yung kanyang paggabay doon sa kanyang tinatawag na payo or counsel. Siya ang nagpapayo sa atin kung ano yung dapat natin gawin. And the presence of God is greater than pleasures of the world. Naniwala kayo doon? Yung presensya ng Panginoon ay higit pa doon sa tinatawag na pleasure ng kabutuhan. Yung tinatawag na may pleasure sa Tagalog. Hindi ko alam, basta pleasure. So, kasiyahan ng katawan natin. Flesh, di ba? Di ba? Yung bisyo, ano yan eh, kasiyahan ng ating flesh yan eh. Yung pagkain, mamaya kakain kami. O di ba? Kakain kami mamaya. Talagang sa damakmak na hanggang butik-tik yung pag binigay mo ganun, no? Hindi na, ano eh, hindi na mapisil eh. Sobrang, ano yan? Sobrang tigas, tiyak. Eh, busog na busog eh. Di ba? Pwede kunin mo yung puto na piresin mo doon. Pwede. Nasa tigas eh, no? Di ba? Siyempre, kasi, lumamo na sa dami. Madami. Hindi, gusto lang, doon ba niya? Sa akin, no? Lalo na ako, hindi naman ako masyado kasi tumataas yung creatinine. Ayan, ano? So, yung po sinasabi ng Bible, the presence of the Lord is greater than pleasure of the world. The presence of God is greater than the pleasures of the world. Those who trust in Christ are never alone. Ayan. Ang mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon kailanman ay hindi nagiging mag-isa. Sabi nga nila, kung pipili ka ng kaibigan, ang Panginoon na lang maging kaibigan. Dahil hindi ka naiiwanan kahit kailan. Pag nagkasakit ka, nandyan siya. May pangangailangan ka sa pera, nandyan siya. May kaibigan mo, pag meron ka lang, saka sila lalapit. Ganun, kami mga lasanggero, ganun eh. Pag may pera kami, siyempre, galanting ka, tapos yan, nandyan sila. Pero pag may sakit ka, ako, wala namang dumadamay eh. Diba? Magulang pa rin yung nag-aalaga sa'yo pag binata ka. Pag-asawa, asawa mo nag-aalaga sa'yo. Tapos yung asawa mo, hindi mo lang pinapansin. Dahil mas mahalaga mas yung sa'yo yung body. Diba? Ganon din yung mga sabongero.
Di ba? Hinihimas nila yung kanilang araw-araw yung ano no? Tinatawag ng ano? Bubugahan pa yan sa sigarilyo yan. Oo. Para tumapak daw eh. Di ba mga ito? Bubugahan na sa sigarilyo. Ay, hindi ka lang. O ganun yan. Baka naninig ka rin, bubugahan niya ng maga. Tapos, bubugahan ng tubig. Ay, masin yan. Eh, yung asawa niya, hindi man mahimas eh. Ang bihira yan. Hindi man lang ano sa likod na gano'n. Ang bihira. Di ba punasan ng pawis? Manang klase itong mga buhay na ito. Di ba? Ganun. Ang iniman ng palataya. Salamat na lamang sa Panginoon. Dahil meron tayong Diyos, meron tayong Panginoong Jesucristo. Na sa oras na kailangan siya, nandun siya. Hindi siya maalis. Tayo kung maalis, tayo yung lumalayo. Kaya kagandahan mga kapatid, mga minamahal. Ma-appreciate natin yung kabutihan ng Diyos. Kahit mag-isa tayo. Tama, di ba? Kasi sinasabi ng Panginoon eh. Hindi, sabi niya po dito, thou hast holding me by my right hand. Ito nyo yan. Hawak-hawak tayo ng Diyos. Hindi tayo binibitawan ng Panginoon. Yan ang pinakamaganda mga kapatid sa buhay ng mananampalataya. And then we can live constantly in the knowledge of God's presence. Kung tayo po ay mabubuhay ng tuloy-tuloy ayon po sa karunungan at kaalaman ng Diyos, yung presensya na ay nasa atin. In Christ is with us. So Christ is with us always. Baliktad din. Di ba? Sabi naman ng Matthew yan, chapter 28, verse 20, and I will be with you always. At the end of the world. Kasama tayo ng Panginoon. Totoo yan. Hindi nagbibiro ang Panginoon, hindi naman joke ng Diyos eh. Totoo yung sinasabi niya. Diba? I will never leave thee nor forsake thee. Hebrews 13:5. So yan po ang totoo niyan. Kaya nga kapatid, mga binamang, tanda natin. Yung guidance ng Panginoon ay palaging nasa atin. Opo, no? We must face our faults and we must be grateful for God's guidance. Pasalamatan natin siya. God's guidance is given to those who trust Him. Doon lang sa naniniwala na napalataya sa Kanya, yung tinatawag na guidance ng Panginoon. Thou shall guide me by my counsel. And the guidance of God determines the direction of our lives. Diba? Kalimutan ko na yung title pati natin dahil nakalimutan ko na eh. Ang title natin is Direction and Destination. O diba? Sarap pakinggan. Pag hindi mo na intindihan yung English, masarap pakinggan yan. Direction and Destination. O, diba? And confirmation against the nation. Yung mga ganun eh. Okay? So, ikatlo, alright, we must grasp guarantee of glory. Diba? Palagi po yung biyaya at yung tinatawag na glory po dito na sa Panginoon ay binibigay po natin sa Kanya. 24 to 25. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Whom have I in heaven but thee? And there is none above the earth that I desire beside thee. Wala akong hinahangad, dinanasa, kundi liban sa iyo kung ikaw lang, Panginoon. So yan po, pwede po natin paghawakan yung garantiya ng tinatawag na gloria ng Panginoon. Sabi niyan, afterward receive me to glory. Sabi niyo, tatanggapin tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang tinatawag na gloria sa langit. Ang pinag-uusapan po dito na langit, mga kapatid. Langit ang binibigay sa atin ng Panginoon. And the psalmist was sure heaven as ahead. Naniniwala siya na sa langit siya pupunta pagdating ng araw. Tayo ba? Naniniwala tayo, di ba? 100%. Sa langit tayo pupunta kapag tayo nawala sa mundo ito. And sabi po niyan, afterward blessed word, we can cheerfully but up with the present when we foresee
the future know that it is right, sabi ni Charles Spurgeon. Kilala niyo si Charles Spurgeon? Isa po itong Baptist preacher na matalino. Patay na siya, pero yung mga naiwan niya, mga aral na nakuha niya sa banal na kasulatan ay napapakinabangan po hanggang ngayon. No? Yun po ang iniiwan ng Panginoon, yung mga tao matatalino, yung kanilang mga kasabihan, yung kanilang mga natutunan, ay naipapahayag sa mga kasalukuyan po minsan sa mga churches, kagaya po dito. Tatandaan po natin mga kapatid, na tayo po ay merong pinanghawakan na buhay na walang hanggan ay binigay sa atin ng Diyos. Dahil naman ito po ay hindi mawawala. Ang katotohanan, sabi ng Panginoon, no man can pluck them out of my Father's hand. So, din sabi, ito po ay garantiya ng kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Na once you are saved forever. Hindi po yan pinaniniwalaan ng iba. Sapagat ang iba ay meron din silang sariling salvation. Di ba? Pagka ikaw ay sumapi sa religion namin, ikaw ay maliligtas. Yung iba naman, kailangan mo bautismuhan para maligtas ka. Yan mga aral nila. Hindi po, mga kapatid, na sinasabi ng Bible, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo at may buhay na walang hanggan. Amen. Simple lang naman eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Di ba? Pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, hindi ka mapapahamak, kundi ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan kasimple. Manampalataya, magsisi, talikuran ng kasalanan, meron kang everlasting life. Wala nang pahirap-hirap. Sabi niyo ba, ang bilis ng ang dali ng kaligtasan sa inyo? Eh, kung gusto mo kahirapan, hindi. Gusto mong tanggapin ng Panginoon sa Kristo, yung ka sa EDSA, nagpapasagasa ka doon. Diba? Bago mo tanggapin, yun, na mahirap yan. Diba? Kaya mamadali kasi si Kristo na naghirap. Diba? Si Kristo na naghirap para sa gano'n, hindi na tayo mahirapan. O, hindi ba mas maganda yun? Kaysa naman bago mo matanggap yung kaligtasan mo, paghirapan mo muna. Hindi sinabi ng Diyos yan. Na karusahan ka muna, turunahan ka muna ng tinig, sipain ka, duraan ka, tapos latiguhin kang gano'n. Tapos papasanin mo yung cross, punta ka sa Golgotha, bago ka doon, tapos maligtas ka. Diba? Ayaw ko na, magbaril na lang ako. Diba? Magbaril lang eh. Bang! Tapos! Maligtas ko, hindi. Pag hindi, ayaw ko mahirapan. Kaya kasi Jesus na eh, nandun na eh, tapos na eh. O diba? Kasaganda ng kaligtasan binigay sa atin ng Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. So, totoo lang. Diba? Kaya nawakin natin mabuti salita ng Panginoon. Alright? So yun po, destination o direction and destination. So kailangan yung ating direction, yung destination natin, may direction talaga. Mahirap yan kapag walang direction kung saan tayo pumunta yan. Diba? Hindi mo alam ang direction mo, wow, maliligaw ka. Maraming tao naliligaw eh. Sa mga panahon na ito. Opo, so tayo po tumayo, manalangin po tayo. Salamat po sa Panginoon. Huwag banal ang mapangyarihan sa lahat, magpagpahalang Panginoon. Muli po, ngayong oras na ito,